Pilipinas, ang oras 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Take a little walk to the edge of town and go across the track Hi. where the Magandang morning. was like a bird of doom. Magandang umaga, bayan! Where she Po kayo nagkakamali. in the boy, Hindi po lumapad si Ka Jerry Baha, si Ka Tunying. man, you know you're never coming back. Pansamantalang humahaligi sa 2 por 2 ngayong Monday morning. It's happy holiday at There's a tall, handsome Merry Christmas sa ating mga kababayang Katoliko at yun din sa ilang mga nagse-celebrate na Kristiyano na nagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong December 25. Kamusta ho kayo? you in his Meron bang nagwala kagabi? boy. Meron bang nagdabog ng table? The dream Wala kagabi. you a lifetime Meron bang mga nahihilo pa ngayong umaga? will reach Dahil marami sa amin pa lang merong tent to, but there nagiinuman pag mga ganitong panahon. he's a god, he's a Pero ang lagi namang paalala sa atin ay drink moderately. Wag sosobra para hindi natin magawa yung mga bagay na ayaw natin. man, Diba? in his coat. Kasi pagka lulong ka sa alak, hindi mo alam kung ano minsan yung ginagawa mo eh. Pero ako naniniwala ako, aware ka. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Yun nga lang, hindi mo control yung emosyon mo pagka ganon. Get you some. Bueno, 6:06 ng umaga sa pangalan po ng 2 por 2 Tandem, Ka Tunying at Ka Jerry. Get you Ngayon ay hayaan muna nating on vacation at magpahinga respect. sa nalalabing ilang araw na lang bago mag 2024. Cause here he comes through the ghettos and 6 days, 6 na araw na lang. the slow. 6 na tulog na lang 6 ba o 7? His shadow Mag 2024 na. he stands, stacks of green paper. At ang karamihan ho sa mga front page ng ating mga dyaryo today ay tungkol ho sa mensahe ng ating Pangulo at ng Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte at si President BBM. The viaduct At alaman nga ng kanilang mensahe ay tumulong as a sa shot mga nangangailangan. crack. Yan naman ang atin ding yan ang magandang dapat lagi nating taglay pag mga ganitong panahon. Wise man, you Pagmamahal ng Diyos, ano man ang ating paniniwala, dapat yun yung ating laging taglay. Yung pagmamahal ng Diyos, makita ano man yung ating pinaniniwalaan, yung pagmamahal na yun na itinuturo sa atin noon pa man, storm comes a makita sa ating mga gawa. coat with a red. Ayan ang laman ng mensahe ng ating Pangulo, BBM. Reach out to those in need. Yan ang banner ng pahayagang the Manila Bulletin. Arms tell you that you've been a good At gayon din ng mensahe ni Vice President Sara Duterte na pagmamahal sa isa't isa. you a lifetime to destroy.
Good morning. Chill lang tayo ngayong Monday morning, long weekend. Hanggang bukas ay ngayon ay regular holiday. Be a single thing that At ngayon ay sumusweldo ng double pay ang mga kasama natin dito. Sina Norman Moraga at Het Del Moro ay sumusweldo ng doble ngayong araw. Dahil ngayon ay regular holiday. is a red right hand. At ang ating mga kasama sa DZRH News Center, sa mga kasama natin ngayon na pumasok sa trabaho. At sa inyo, sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga workplaces, kung kayo ay pumasok ngayong araw ay double pay dahil regular holiday ngayong araw. Ayun. At kung December 26 naman, bukas ay special non-working day. Ibig sabihin ay no work, no pay. Pero kung pumasok ay merong 30% na dagdaga. Yan ho ang paalala sa atin ng DOLE. He comes through the ghettos and the At paalala syempre sa mga employer, slum. bayaran ng tama ang kanilang mga empleyado. Hindi naman pwedeng pasok lang ng pasok pero walang ilalabas. And stacks of green paper in his Oras natin 9 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Susunod na ang ACS Balita. Sa ilan lamang saglit muli Pilipinas, ang oras 6:09 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH number Rimbaha ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Sa ulo ng ating ACS Balita, higit 100 bilanggo pinalaya sa bisperas ng Pasko ayon sa Bureau of Corrections. Bulag na law graduate, isa ng ganap na abogado kasama sa mga pumasa sa 2023 bar exams. Holiday ceasefire ng CPP-NPA, isang empty statement ayon sa AFP. 4 na bagong kaso ng fireworks-related injuries na itala. Mga biktima, mga napuputukan, umakyat na sa 12. Mga pasaherong humahabol sa pagdiriwang ng Pasko sa mga probinsya, dagsa pa rin sa Terminal 3 ng NAIA. At 6 patay sa banggaan ng bus at tricycle sa Calbayog City. Siklista. Habang dito naman sa Maynila may isang siklista na naglalakad lamang o nakaladkad ng bus, patay. Yan ho ang ulo ng ating mga ACS Balita ngayong araw ng Lunes, December 25, 2023. Sa pangalan ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, ako po si Yuel Reyes. ACS Balita. ACS Good News. Sa ating good news, laya na ang 108 persons deprived of liberty o PDL sa mismong bisperas ng bagong taon. Ayon kay Bureau of Corrections Director Gregorio Katapang Jr., dagdag ang 108 preso sa kabuuang 1,073 PDL na nabigyan ng parol ngayong Disyembre. Sabi ni Katapang may higit 200 iba pang PDL ang nakatakda naman na makalaya bago sumapit ang bagong taon o hanggang December 31. Kasalukuyang ipinatutupad ng Bucor ang Bilis Laya Program para sa mga kwalipikadong inmates na napagsilbihan na ang kanilang sintensya. ACS Balita. Good news pa rin dahil pinatunayan ng isang person deprived of liberty o PDL na hindi hadlang ang kanyang pansanan upang matupad ang kanyang pangarap na maging abogado. Yan ay makaraang mapabilang na PDL mula sa Sarangani na si Martsu Resan Ladia sa mga nanumpa at lumagda sa Roll of Attorneys sa katatapos lang na oath-taking ceremony ng mga bar passers na isinagawa noong nakalipas na linggo. Pinangarap ni Ladia na maging isang trial lawyer sa kabila ng kondisyong
retinopathy of prematurity na nagdulot ng complete blindness o totaling pagkabulag sa kaliwa niyang mata at malubhang paglabo ng paningin sa kanang mata. Congratulations po! Itinuturing naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang empty statement ang pagdedeklara ng tigil putukan ng Communist Party of the Philippines o CPP-NPA New People's Army ngayong holiday season. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, hindi na nila gaanong pinapansin ang deklarasyon ng ceasefire ng mga rebelde. Maliwanag nito, wala na ring saysayang ceasefire lalo't halos durog na rin ang komunistang kilusan bagaman may ilan nilang pang natitira na mahigit 1,000 combatants. Pangalawa, yung kanilang guerrilla front, ito yung organisasyon mismo nila, ay napakahina na. In fact, ang naiiwan, 13 na lang, weekend pa. So, kapag sinabi kasi nating weekend, personal strength is mababa, armament is mababa, and most especially, hindi na sila makapagsagawa ng kanilang fundraising activity at yung kanilang dating ginagawang recruitment activity. Kung mayroon man sila na-recruit ngayon, konti na lang at ito ay mula sa hanay ng mga kabataan, youth sector. Ang tinig ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. Sa iba pa nating balita, ACS Metro. nagsapa rin ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 magsisiuwi sa kanilang probinsya. Sa report ni RH27 Noche Cacas, siksikan sa Terminal 3 ng Paliparan dahil sa mga pasaherong pauwi ng Bohol, Davao at Cebu at iba pang lalawigan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakasasakay. Kwento ng mga pasahero, hindi nila maunawaan kung may delay ba sa flight dahil 1 oras bago ang schedule ng kanilang paglipad ay hindi pa inaanunsyo ng airport management kung saan boarding gate sila magtutungo. Pero ano to parang naririnig natin yung mga ganitong balita siguro sa mga palagi ang sumasakay o dumadaan sa ating paliparan na sasabihin di na bago yan. It's not something new. Hindi na yan naman parang normal na dyan. Siguro iba-iba ho tayo ng experience kasi naranasan ko naman na kamakailan lamang. Tayo ay biyahe rin patungong probinsya. 1 oras, ganito rin, katulad ng kanilang mga naranasan na 1 oras na lang o 30 minutes bago yung boarding time, wala pa rin inaanunsyo na boarding gate. Sabi, titingnan daw doon, meron silang monitor doon mo titingnan kung anong gate ka mag-board. Sabi, doon lang daw tinitingnan. Pero 30 minutes na, wala pa rin doon TBA pa rin to be announced pa rin ho yung nakalagay. Yung pala, meron ng assigned gate pero wala dun sa monitor kundi nandun mismo sa tao dun sa ground malapit sa gate. Ito siguro dapat yung isa sa mga unang tinutugunan natin dyan sa ating paliparan maging sa iba sigurong mga terminal na malaki ho ang tulong ngayon lalo na yung advancement ng technology. Lalo tulad nun, nung aking karanasan, nandun pala sa mismong tao na nag-a-announce kung anong boarding gate kami. Kaso hindi updated, yun nandun sa television, dun sa TV, dun sa waiting area. Magkakanda late ho talaga tayo nito. Sayang naman yung ticket. ACS Balita. Oras natin, 21 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Babalik ang ACS Balita. ACS Balita. This time check is brought to you. Sahan ACS Balita. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan mula Luzon, Visayas hanggang sa Kamingdanawan. Basta may balita, ipagwawagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Sa pagpapatuloy ng ating mga ACS Balita.
Tiniyak ng Philippine Embassy sa Prague na safe ang 6 na estudyanteng Filipino sa Charles University. Ang pagtitiyak ng embahada ay kasunod ng shooting incident sa universidad kung saan 14 katao ang nasawi habang 25 ang sugatan. Ipinabatid ng embahada sa Filipino community sa Czech Republic na nakontak ng kanilang mga kinatawan ang 6 na Filipino students at nasa maayos na kalagayan naman ang mga ito. Pinayuhan din ng embassy o embahada ang mga Pinoy sa Czech Republic na iwasan ang lugar ng shooting incident at maging alerto sa mga kaganapan sa kapaligiran. ACS Balita. Nagkaengkwentro naman ang militar at mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Puso, La Castellana, Negros Occidental. Nangyari ang bakbakan matapos lang na magdeklara ng CPP-NPA ng 2 araw na ceasefire mula December 25 at 26. Yan po ay simula ngayong araw hanggang bukas sa pagsapit ng kanilang anibersaryo. Tumagal ang palitan ng putok ng 3 minuto hanggang sa umatras na ang kalaban ng pamahalaan. At-recover naman ng mga sundalo ang kalibre 45 baril at mga bala. Ang atin hong oras 6:26 ng umaga. Sa atin namang ACS Probinsya. malungkot na magpapasko ang 6 na katao na matapos masawi habang sugatan ng 4 na iba pa sa salpukan ng tricycle at bus sa Calbayog City sa Samar. Lumalabas sa investigasyon na pawang sakay ng tricycle ang mga biktima at patungo sana sa barangay San Policarpio nang mangyari ang aksidente sa barangay Matobato. Napatid na iniwasan ng tricycle driver ang sirang backhoe sa daan. Kaya lumipat ito ng lane ngunit hindi napansin ang paparating na bus. Ligtas naman ang driver at konduktor ng bus. ACS Balita. 3 minuto bago mag-alas 6:30 ng umaga, umakyat pa sa 12 ang bilang ng mga fireworks related injuries 1 linggo bago ang pagsalubong sa 2024. Ayon sa Department of Health o DOH, 4 pang bagong biktima ng paputok ang kanilang naitala nitong weekend, kabilang ang 2 batang nasa edad 11 at 17 na naputukan ng Piccolo at Boga, habang kwitis naman ang dahilan ng pagkasugat ng 2 iba pa. Una nang hiniling ng DILG na magpatupad na lang ng community ban sa paputok at maglagay ng lugar para sa pyrotechnics at panonood ng fireworks display. ACS Balita. Parang taon-taon medyo good news na dahil umuunti ng paunti yung simula lalo nung magpandemya na paunti ng paunti yung firework related injuries. Pero ngayon wala pang bagong taon, ni Pasko pa lang, nagdiriwang pa lang ng Kapaskuhan ng ating mga kababayan. Mayroon nang napuputukan na 12 at nasa edad ito mga kababayan, 11 at 17. 17 o 11 at 17. At itong mga ginamit nilang paputok ay di hamak na bawal na talaga. Ba't kaya hindi matuntun at matuntun tong mga ito? Piccolo at Boga, biruin nyo ho, bata gumagamit ng Piccolo at Boga. Ito hong mga to lalo na yung Boga, malakas ho ito talaga, parang yumayanig, no? Depende sa pagkakagawa. Kung nasa edad na 11 na napakaliit na bata pa lang naman siguro nito, gagamit ng Boga at pag nag-backfire ito, lubhang madelikado. Kaya sana wala naman tayong total ban sa mga paputok, wala namang talagang nagbabawal. Una na nga umalma dyan yung samahan ng mga magpapaputok, gawin na lang din ho sanang regulated. Mas maganda na sa community na lamang o yung mga LGU na mismo yung maglagay talaga ng fireworks display. At sa mga taha-tahanan naman, hindi may iwasan mga bumili ng paputok, ilayo ho natin lalo na ho sa mga bata. At yung mga nakatatanda naman old enough na siguro para i-supervise gumamit ng mga ganitong firecrackers. Pagsapit ng 2024, kumpleto. 10 yung kamay mo nung matapos ang taon at 10 rin
Sampu ang kamay, sampu ang daliri. Ayun. Naging si Forearms, sampu ang daliri. Sa pagtatapos ng taon, dapat sampu rin natatawid sa 2024. ACS Balita. Oras ho natin 6:30 ng umaga. Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita dito pa rin sa ACS Balita. ACS Balita. Pas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Oras ho natin 6:33 ng umaga. Kung kayo ho ngayong December 25, ang karamihan ho sa atin ay lumalabas at nagpupunta ng mga mall. At kung sa mall ang inyong destinasyon, asahan nyo na ho na talagang marami ho ang magsisilapasan ngayon. Unlike January 1, totally closed lahat ng mga establishmento, ngayon December 25 ay may tuturing din namang Family Day. At sinusubukan niya rin natin na makontak si MMDA Chairman Attorney Don Artes. Dahil para maimbitahan na rin ho tayo. Ano ba yung mga pelikulang kalahok sa MMFF o Metro Manila Film Festival na magsisimula ho ngayong araw December 25 hanggang January 2 o January 7. Iba't ibang mga pelikula ho ito. Tampok ang mga pelikulang Pilipino. Ilan sa mga binabrowse ko dito maraming historical films din at meron din namang mga kilalang personalidad na lagi na rin nating napapanood tuwing MMFF o Metro Manila Film Festival. Nandiyan ang Gomburza ni film by Pepe Jokno at Malyari ni Derek Cabrido starring Piolo Pascual at syempre yung pelikulang Rewind ayun ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera at marami pa hong iba na mga pelikulang Pilipino na maaari ho natin na mapanood. Siyempre, yung mga rated G, doon tayo sa rated G kapag kasama natin yung ating ding mga anak. Labas muna tayo ng ating himpilang ating alamin ang sitwasyon. Marami na bang namamasyal dyan sa Kamaynilaan? Sa Luneta Park, nandoon ang ating kasamahan, RH29, Boy Gonzales. Boy G, magandang morning. Good morning, Joel. Dito tayo sa Luneta. Namamasyal sa Luneta ngayong Kapaskuhan. At maraming nagsisimula ng iba, nagdatingan dito sa Luneta Park at may tayong pamilya, may mga kasamang anak. Mula nung nauso yung mga makabagong cellphone, marami pa rin. Kasi magandang gawa namin na pag pinakita mo sampol na hindan nyo, nagpapakuha. Kaya kahit na may cellphone sila, tinatawag pa rin kami. Tapos gano'ng katagal para makuha? Halimbawa, namasyal ako rito, di ako taga rito. Pag dali lang nakuha ang 10 minutes. 10 minutes lang po. Oo. Pag kaso, kaya tumatagal minsan, pag kunwari ngayon, maraming nagpa-picture. Marami kaming photographer, pila-pila doon. First doon sa studio. Ilan po pa kayo ang photographer ngayon dito? Dito sa ngayon? Sa Orange lang. Ang samahan nyo, ang tawag dito, samahan ng malayang photographer sa Luneta. At ilan na lang po kayo rito? Kasi dalawang grupo. Kami Orange. Opo. Kasi kami 60. Doon sa kabila naman, mga almost 50, diba? Saan na maraming nagpapakuha ng litrato dito sa Luneta Park? Dito kay sa bantayog ni Rigat Jose Rizal. Kasi dito, pagka mga turista, Ito. mga bagong probinsya, dito talaga ang pinupuntahan. Tapos dito, pupunta nyo sa fountain. Okay. Sa flower pala. Pero yung naalala ko yung mapa, wala na po ba yun?
Yung mapa wala na. Kasi, Giniba na, no? private na yun. Hindi na party ng Rizal Park yun. Ay, yung mapa. Private Ano na ngayon yun, boy? Pinakabili ba, no? Ako na yata ng National Museum. Sa ano na National Museum. Wala na doon. Oo. Lapu-lapu, wala na Wala rin. na rin yun. Wala na lang. Yung Lapu-Lapu Children's May Playground. mapa, wala na. Ano bang ginawa ngayon doon? Karaniwang park lang, plain. Plain Wala na. Wala namang mga papasyalang maganda doon. Dito sa Luneta, ano pa ano dapat ito? Kamukha nito. Dito sa may fountain, tapos yung power clock, ano pa po? So, saka dyan sa pinagmarilan ni Rizal, yan. Ay, yung lugar na yan. Chinese Garden, Ayun po. meron pa. Meron na yun po. Ayuel. Oh, marami pa rin naman ng pwedeng puntahan at picturean. Pwede pa. Yuel, pwede pa. Yung pinupuntahan mo sa Chinese Garden, pwede pa raw Pwede yun. pa. Yung, oo. Oo, Chinese Garden. nasa magkano ba ang kinikita ngayon ni tatay? Oo, si Mang Rudy. Hindi, Mang Rudy. Magkano na ngayon ang kinikita niyo? Hindi po pari-parehas. Magkano po ba ang pakuha? Halimbawa, anong size po yan? Yan, 3R. 3R. 50 pesos pero siya. 50 pesos lang. 50 pesos lang. 50. Yun, Oo. Oo. Ay, nakita ko yung picture, maganda. Maganda naman, nakaano na. Hindi naman madaling lumabo yan, tatay. Hindi naman huwag lang babasahin. Oo. Chemical nun eh. Chemical. Oo. Tapos, magkano kinikita niya? Halimbawa, conforme sa ano? Conforme sa araw. Pag kami mga okasyon, kamukha na ngayon, Pasko. Ayun to, sigurado yung iba malalakas, nakakalimang libo, ako mahina, ng 2,000. Ilan taon na po ba kayo? 74 na. 74 na. Kailan kayo nagsimula magkumuha ng photography? 1967. 67. Matagal na rin, ano? Binata pa siya. Parang minana na rin. Oo, 1967 pa. Ibig sabihin, nasa 70, 74 na. 74 na siya eh. Pero yung itintig niya parang talagang batak sa trabaho. Oo. Kaya parang bata pa rin si Manong Rudy Albiento, photographer ng Luneta Park. Ayan, may mga namamasyal na rito. Mayaman siguro. Kagabi ba maraming tao? Ang dami po. Dami. Pero mas mamaya. Mamaya. Oo, Dito maaga pa eh, no? Oo, hindi ko makakalakad dito ng dilim. Sa may ano? Sa mamaya. Sige po, yan, Yuel. Mhm. Si Pang Rudy, ang photographer dito sa Luneta Park. Yung boy, isa pang last na lamang. Oo. Last na lamang, boy, yung kalimitang problema natin dyan sa Luneta Park, kapag marami yung tao, marami rin ang basura. Sa ngayon ba, kamusta ang marami bang basura nakakakot na ngayon? Sa ngayon, dito sa may, sa loob ng Luneta Park, wala akong makikita. Kasi may gwardiya. May nagbabantay, Sa loob. oo. May nagbabantay. Pero yung labas, halimbawa yung yung dadaan naman, yung side ng Luneta Park, Mhm. napakarami. Tsaka daming marumi at maraming vendor. Pero yung mismong compound, malinis. Kaya may panawagan ang pamunuan na Yuel. Mhm. Sumabot na, banggit mo na yan para na rin sa mga kababayan natin na Magtutungo sa Luneta. magmamasyal dito sa Luneta Park. Ang sabi ng pamunuan ng Luneta Park, iwasan na yung yung mga pagkakalat dahil sa siyempre mamaya dadagsayin ayon sa National Park Development Committee. Ang advisory nila, panatiling malinis ang Rizal Park, kaya iwasan mag-iwan yung mga basura kung saan-saan. Nagiging problema ng NPDC kasi kada taon ang mga basurang basta na lamang iniiwan, lalo na dito sa open area at kung saan kumakain ang publiko. Pero hindi bawal dito, Yuel. Ito, paninigarilyo, bawal, at vape, pinagbabawal. Yan, yung pagdadala na alak, bawal yan. Yan yung maigpit na pinagbabawal. At yung paggamit ng mga plastic, bawal din pagtayo ng tent, bawal magtayo ng tent. Yung paggamit ng mga tarpaulin na ginagamit bilang pasapin. Panlatag, oo, bawal din. Bawal din pala yun. Bawal din. Kasi di ba nakaugalian dito sa mga damuhan dito? Oo, talagang picnic. Pagka gano'n, oo, yung para kang nagpipiknik.
Oo. Mukhang bawal na, pinagbabawal na rin yun. Ganon. Dito sa... Talagang Oo. for picture taking lang at pamamasyal. Lakad-lakad. Halimbawa, napagod ka, may upuan naman pag napagod ka. Pero yung maglalatag ka, yun ang parang picnic, wala na. Yan yung taon-taon dati, ng mga, hindi pa to ang Luneta Park talaga, ganyan na naging kaugalian. May mga dala silang pansapin. At sa pag napagod, parang kakain. Pero dito ay binabantayan na ng mga otoridad dito sa Luneta Park. Yan pa rin yung sitwasyon sa Rizal Park. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, Visaris, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. ACS Balita. Oras 6:43 ng umaga. Balita. Live na live pa rin ho tayo nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa inyo pong mga talapihitan at ating DZRH TV sa ating cable channels nationwide at mapapanood nyo rin ho kami at mapapakinggan sa DZRH live streaming. Magandang umaga ho sa mga nakatutok sa atin. Kape-kape na, Mon Samson, good morning. Visayas Ray, good morning. Sa Tornino, Lauay. At sa mga nakatutok din sa atin sa iba't ibang probinsya na ngayon ay araw ng Kapaskuhan. Karamihan sa atin ay nagdiriwang ng Pasko at maagang nagising ngayong umaga. Sino rito ang nakapag-init na ng menudo? Sino ang mag-aalmusal ng spaghetti? Pero ang menudo kapag ininit mo ng ininit masarap ha. Lalo kapag nagmamantika na. Yung iba't iba tayo ng tipo sa pagkain no. Merong gusto ng masabaw na menudo, yung talagang pwedeng isabaw sa kanin. Masarap din naman yung nagmamantika na menudo, ano ho? Good morning, Renato Revillame, good morning. Segundo, paano? Good morning ho. At sa mga nakatutok sa atin sa ating YouTube Live, DZRH News Television, sa ating DZRH News Facebook page. Benita Garcia, good morning. Nelson Malinaw, Pat Albay na nanonood mula sa Dumaraw sa Capiz. Ay marami ho tayong pwedeng pasyalan ngayong December 25 hanggang New Year's Day. Una-una na dyan, unahin na natin na bukas naman yung sa Luneta Park. Pwede nga maglakad-lakad pero bawal nga raw yung pagpipiknik, yun lang. Kamustahin muna natin ano bang pagtanggap ng AFP doon sa ceasefire na idineklara ng CPP-NPA. RH52, Edniel Parosa. Edniel, good morning. Good morning, Yuel, at maligayang Pasko. Tiniyak ng Sigatahang Lakas ng Pilipinas na 24/7 itong nakabantay ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Colonel Miguel Aguilar, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, taon-taon silang nagtataas ng alerto, lalo na kapag holiday season. Hindi umano pwedeng ibaba ng AFP ang depensa nito kahit nagdeklara ng tigil putukan ang Communist Party of the Philippines, New People's Army. Ginawa ni Aguilar ang pahayag sa D08 sa kabila ng pagsasabing hindi na rin naman pinapansin ng AFP ang ceasefire declaration na ito ng NPA dahil mahina na ang nasabing armadong hanay. Sa kabila niyan, tuloy-tuloy naman ang military operation sa kabundukan man o sa bahagi ng West Philippine Sea, gaya sa Pag-asa Island o BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Pakinggan natin si Colonel Aguilar. We cannot lower our guard down, especially during holidays na maraming tao yung nag-enjoy, nagsasaya. Kailangan din magsaya dahil Pasko po bilang pagselebra sa kapanganakan ng ating manluluwas, sa ating tagapagligtas. Kailangan din naman talaga natin mag-celebrate. But for us in the military, well, we are also celebrating that with the rest of the Filipino people. Some of us have to stay
Yan ang mensahe ni Colonel Medel Aguilar at paniguro na rin sa seguridad. Peace and order ngayong panahon ng Kapaskuhan sa panayam ng DZRH. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. 8 minuto na lang bago mag-alas 7 ng umaga. Number 1. Dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Apat na minuto na lang bago alas 7 ng umaga. Good morning ho, good morning. Sa mga kagigising pa lang at masakit pa ang ulo, ano man ang inyong nararamdaman, masarap pa. Ang pinakamasarap na pakiramdam ngayong umaga, kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. At yan naman ang tunay na diwa, kaya tayo nagdiriwang ng mga ganitong panahon. Ano ho? Kasama ang ating mga mahal sa buhay, ating iba't iba man tayo ng pinagdaraanan. Yung iba sa atin ay nabawasan ng mahal sa buhay, at nandyan naman ang ating ding mga may tuturing natin na mga kaibigan. At ang isang bagay na hindi tayo iiwan ay yung ating sarili. Kaya mahalaga, self-care, self-love, diba? Hindi lang naman patungkol sa ibang tao palagi yung sinasabi nating pagmamahal. Pwede rin naman yung mga pagmamahal sa sarili. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon ay did you treat yourself right this 2024? Ikaw ba ay nakapag salon o nakapag spa? Nung nakuha mo ba ang iyong 13-month pay, ay nakapag self-love ka ba? Nakapag-masahe, iba't ibang forms naman yan diba? Unahin ang sarili, i-treat ang sarili dahil deserve mo yan. Oo, ikaw na nakikinig sa amin ngayon, deserve mo yan. Treat mo ang iyong sarili ngayong ganitong panahon at hindi lamang para sa iba yung ating mga pinapamigay, mga binibiling mga regalo, kundi sa atin ding sarili. Pero nababanggit natin yung mga masayang nagdiriwang ng holiday season ngayong araw ho, meron namang ilang mga malulungkot dahil nga nitong nangyaring weekend ay marami hong nangyaring aksidente sa lansangan na talagang pagka ganitong panahon lagi na rin naman natin naririnig na aksidente sa kalsada, lalo na ho maraming hindi ho masyado nag-iingat sa kalsada ho Marami ho ang balasubas na magmaneho, nakaka-aksidente. Yung palang nangyari dyan sa Davao City, mga namamalengke lang, nagki-Christmas shopping, ang sabi dito sa ating balita, ay inararo ng military truck kung saan dalawa nga ang napatay o patay. Tapos araruhin ng military truck dyan ho yan sa Davao City. Ang sinasabi ho pala nasakyan lang, iniwang bukas yung makina nung sasakyan, tapos may ibang sumakay na sibilyan doon inararo yung mga namamalengke lang dyan sa Davao City. Meron pang iba na sugatan naman dyan sa Gumaca sa Quezon, nasakay naman ng passenger van. Iba't iba ho ang ating karanasan meron hong magdiriwang sa atin ng holiday season, dilipas ang Kapaskuhan, ang bagong taon na medyo malungkot. Kaya ang aming hong bati rin sa inyo ay gentle holidays. Ayan. Ang atin pong oras, 1 minuto na makalipas o 1 minuto bago alas 7 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC
Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas ang oras, ganap ng alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide at netwide. DZRH Pangunahing balita. Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. 25 ho ngayon sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Armed Forces of the Philippines tuloy ang operasyon sa kabila ng idinektarang tigil putukan ng CPP-NPA ngayon. Higit 64,000 pulis ipinakalat para tiyakin ang kaligtasan ng publiko ngayong Pasko at Bagong Taon. Higit 100 Pinoy makikinabang sa panibagong wage hike sa Taiwan. Truck ng militar inararo ang mga stall sa palengke ng Davao City. 2 patay. Matinding traffic asahan sa harap ng muling pagsasara ng Rojas Boulevard at sa flyover simula bukas. At Jose Marichan na nagpasikat sa awiting Christmas in Our Hearts, may sinusulong daw po sa kamera na gawing national artist. Yan ho ang ulo ng ating mga pangunahing balita muli ngayong December 25, 2023, araw ng Kapaskuhan. Sa pangalan ho ni na Jerry Baha at Anthony Taberna, ako po inyong makakasama sa isang oras na balitaan dito sa pangunahing balita. Ako po si Yuel Reyes. Pangunahing balita. Detalye ng balita sa aming pagbabalik. Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. This time At Jerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita. Sa detalye ho ng ating mga pangunahing balita, tuloy ang puspusang operasyon ng Armed Forces of the Philippines ngayong Kapaskuhan upang pulbusin ang natitira pang miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP-NPA. Ito'y sa kabila ng idedektarang 2 araw na tigil putukan ng CPP-NPA simula ngayong araw December 25 hanggang December 26 bukas. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, inatasan nila ang tropa sa ground na manatiling nakaalerto sa mga sorpresang pag-atake ng mga rebeldeng grupo. Kabilang sa pinaghahandaan ng AFP ay ang nakatakdang 55th founding anniversary ng NPA bukas. Nagpakalat naman ang Philippine National Police ng higit sa 64,000 pulis para tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa buong bansa ngayong Christmas at New Year. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr.,
Inalaga ang kanilang mga tauhan sa matataong lugar habang asahan na rin ang pagsasagawa nila ng police visibility patrols, random checkpoints at paggalaw ng police assistance desk. Bukod sa mga police, may pakakalat rin na police multipliers ang local government units at iba pang ahensya upang tumulong sa pagbabantay ng mga lansangan ngayong Kapaskuhan. Nagpaabot naman ng mensahe sa mga Pilipino sina President Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kasabay ng kanilang pagbati ng maligayang Pasko. Hinimok ni Marcos ang mga Pilipino na isabuhay ang diwa ng Kapaskuhan at pairalin ang pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa mga nangangailangan. Sinabi naman ni VP Sara na alalahanin at huwag kalimutan ang mga Pilipinong naghihirap, nagugutom, mga may karamdaman at nag-aagaw buhay. Nagpasalamat din si Duterte sa pagpapakita ng katatagan at integridad ng mga Pilipino at hiniling naman ni Pangulong Marcos na patuloy na magbigay ng kulay at liwanag sa isa't isa ang bawat Pilipino ngayong Kapaskuhan. Alas 7:00 ang ating oras, binati ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga Pilipino ng masayang pagdiriwang ng Pasko. Sa kanyang mensahe, Sa mensahe ng House Speaker, binigyan din nito na ituon ang pagdiriwang ng Pasko sa pagmamahal, kagandahang loob at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa mambabatas, ang Pasko ay panahon rin upang iparamdam ang kahalagahan ng pamilya sa pamamagitan ng pagsasalo-salo sa hapag, kwentuhan at pagmamahalan. Dagdag pa niya, ang Pasko ay hindi lang nasusukat sa regalo kundi sa pagpapakita rin ng kagandahang loob. Hinimok din ni Romualdez ang publiko na salubungin ng bagong taon ng may pagkakaisa. Samantala, narito ang bahagi ng pagbati ni House Speaker Romualdez. At yan ang tinig ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Meron ba RHTV? Pakita natin yung Christmas video ni Speaker. Wala pa. Alright, ang ating oras, 7:11 ng umaga. Nagpaabot naman si Senator Christopher Bongo ng mainit na pagbati sa mga Pinoy ngayong Pasko. Binigyan din ni Go na habang nagpapatuloy na nakikibaka ang mga Pinoy sa hamong hatid ng global issues at concerns, ay marapat pa rin nilang bigyang halaga ang pagpapanatili ng malusog sa kanilang mga pangangatawan at pagkakaroon ng compassion o malasakit sa bawat isa. Ayon pa kay Go, mahalaga ring magkaroon ng diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan upang malampasan ang anumang hamon. Kasabay nito, hinikayat rin ni Go ang mga Pinoy na manatiling maingat at bantayan ang kanilang kalusugan. Paalala nito, mayroong 159 na malasakit centers ang naitayo sa bansa na maaaring takbuhan ng mga ito sakaling mailangan sila ng healthcare services. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order 51 na bumubuo sa Special Committee on LGBTQIA+ Affairs. Target ng pamahalaan na palakasin ang diversity at inclusion program ng gobyerno para sa kapakanan ng LGBTQIA+ community sa bansa. Batay sa EO 51, magbibigay ito ng pagkakataon sa mga miyembro ng LGBTQIA+ na makiisa sa pagsulong o paggawa ng mga polisiya, plano at programa sa bansa. Pinaigting din nito ang mga kasalukuyang hakbang para tugunan ang problema sa diskriminasyong patuloy nilang nararanasan. Ang Special Committee on LGBTQIA+ Affairs ay pangungunahan ng DSWD Secretary habang co-chair ang DMW, Department of Labor and Employment at Vice Chair ang DILG Secretary. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, higit 124,124,000 na mga overseas Filipino workers o OFW sa Taiwan ang makikinabang sa panibagong pagtaas ng sahod na nakaambang ipatupad sa naturang teritoryo.
Ayon kay MECO Chairman at Resident Representative Silvestre Bello III, epektibo sa January 1 ang ipatutupad na panibagong Minimum Wage Act na inaprubahan ng Labor Ministry noon pang Oktubre. Bunsod nito, mula sa dating 44,800 ay magiging 46,699. Kulang na lang 46,700 na ang sahod ng mga minimum wage earners sa Taiwan, kabilang ang mga Pinoy factory workers. Katumbas ito ng basic hourly rate na 183 New Taiwan dollars mula sa dating 176 New Taiwan dollars. Layon ng inaprubahang Minimum Wage Act na mapabilis ang minimum wage adjustment procedure sa pamamagitan ng pagtataas sa sweldo base sa taunang pagtaas sa Consumer Price Index o CPI. Balita naman sa kalusugan, nakapagtala ng 18 bagong kaso ng JN1 Omicron subvariant. Ito po yung bagong variant ng COVID-19. Ang yan ho na itala ng Department of Health. Ang JN.1 ay bagong strain na idineklara ng World Health Organization o WHO bilang variant of interest at hindi variant of concern dahil sa biglang pagdami ng kaso nito. Gayunman, sinabi ng DOH na magaling ng lahat ang mga ito at wala ring significant na pagtaas ng kaso. Una nang na-detect sa Pilipinas ang JN.1 noong November 16 habang ang pinakahuli ay noong December 3. Paalala ng Department of Health sa publiko magsuot ng face mask kung saan o kung nasa matataong lugar, kabilang na sa vulnerable sectors at mga inuubo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras natin 7:16 ng umaga. This Ang atin pong oras, 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Live pa rin po tayong napapanood at napapakinggan sa DZRH 666 kHz sa inyo pong mga radyo at sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood sa DZRH News Television, cable channels nationwide at live streaming sa RH Digital, DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. At gayon din sa ating audio streaming. Kayo ay nagmamaneho at walang radyo sa inyong sasakyan, ay pwede kayong mag-tune in sa dzrh.com.ph. 7:22 ng umaga. Pangalan pa rin po ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Po si Yuel Reyes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patay ang 2 katao habang sugatan naman ang 3 iba pa matapos araruhin ng military truck ang ilang stall sa Bangkerohan, Davao Public Market sa Davao City. Ayon sa Davao City Police, nakaparada ang military vehicle ng Task Force Davao sa A. Pichon Street habang iniwan ng driver nito na si Private First Class Patrick Sagin na nakabukas ang makina upang may bilhin sandali. Pero nang biglang sumakay ang isang sibilyang lalaki na kinilalang si Senanandi Cadiente, 44 years old, at minaneho ang truck ay dumiretso sa mga mamimili sa palengke. Nasagasaan ng truck ang isang lalaki na kinilalang si Jamie Lopez Cole, 63 years old, at Rosel Luna Haspe, 34 anyos, na agad nilang ikinasawi, habang sugatan naman ang 2 iba pa. Nadamay din sa pangyayari ang isang sasakyan at 2 motorsiklo. Ito ho yung binabanggit ho natin kanina na 2 yung patay dyan ho sa Davao City matapos araruhin ng military truck. Ay medyo kalunos-lunoso dahil namimili lamang ho ito ng siguro pang regalo o di kaya naman ay may hahanda sa kanilang pamilya. Kaya lang ho biruin nyo ho yun.
pag-uwi bangkay na sa kanilang mga pamilya. Talagang nakakalungkot ho yung ganitong pangyayari. At inako naman ng militar yun hong insidente at nangakong tutulungan ito hong mga kaanak at yun hong mga sugatan. Nakakalungkot ho dahil ganitong panahon pa naman sana'y nakakasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Oras natin 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang hinatuan Surigao del Sur kahapon ng alas 10:20 ng umaga. Ayon sa FIVOX, ang malakas na pagyanig ay aftershock ng magnitude 7.4 na lindol na naramdaman sa Surigao del Sur noong December 2. Matagal na, pero bahagi lang yung 5.3 na lindol dyan sa Surigao del Sur, aftershocks pa rin. Naitala naman ang instrumental intensity 1 sa Bislig, Surigao del Sur at sa Nabunturan, Davao de Oro. Wala namang naitalang pinsala matapos ang aftershock. 5 minuto bago mag-alas 7:30 ng umaga, nagpaalala ang mga pulis Quezon sa publiko na mag-ingat sa pekeng pera lalo na ngayong Kapaskuhan. Kasunod ito ng pag-aresto sa isang ginang mula sa Cavite na nagbayad ng pekeng pera sa isang tindahan sa Lope, Quezon. Dinampot ng mga tauhan ng Lope Police ang sospek matapos siyang ireklamo ng negosyanteng si Angeles Ballesteros, 70 anyos, 70 years old, dahil sa ibinayad niyang pekeng 1,000 peso bill matapos bumili ng dalawang all-purpose cream. Narecover sa 44 years old na suspect ang 12 pang pekeng 1,000 peso bill na iisa lang ang serial number. Kinasuhan na ang suspect na nahaharap sa paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code o illegal possession and use of false treasury banks o banknotes o paggamit ng pekeng pera. Maaga namang nagabiso ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko. Simula bukas hanggang December 30 ay pansamantalang isasara ang northbound lane ng Rojas Boulevard EDSA flyover. Layon nito na may pagpatuloy ang repair sa damaged portion ng lansangan at maikabit ang dalawang natitirang expansion joints. Bunsod nito, sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na asahan na ang pagbabagal ng trapiko sa naturang lugar habang pinayuhan din ng mga motorista na humanap ng alternatibong daan. Magtitiyak ng DPWH kanilang tatapusin ang pagkukumpuni sa daan sa itinakdang panahon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik pa ho tayo sa ilan pang mga balita. RH number 1. Kayo po'y nakatutok pa rin sa mga pangunahing balita dito pa rin sa DZRH. Hindi pong nakakasama sa 2 oras na balitaan at talakayan dito sa 2x2. Po si Yuel Reyes. Pangalan pa rin po syempre ni na Jerry Baha at Anthony Taberna ngayong December 25, 2023. Pangunahing balita. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isinusulong ng isang mambabatas na ideklara na bilang national artist ang singer na si Jose Marichan na nagpasikat sa awiting Christmas in Our Hearts at hindi lamang sa awiting ito kundi sa tuwing sasapit ang Bear Months ay talagang sikat na sikat ang ating iniidolong si Jose Marichan. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, karapat dapat na tumanggap ng parangal si JMC o Jose Marichan dahil sa kanyang mga awitin na patuloy na tinatangkilik ng mga Pinoy lalo na kung Kapaskuhan. Sabi ng kongresista, kanyang hihilingin sa committee
on Creative Industries na pinamumunuan ni Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia na makibahagi sa panawagan na gawing national artist si Chan. Binigyan din ni Barbers na 3 dekada nang naririnig ang mga awiting pamasko ni Chan, ngunit hanggang ngayon ay hindi ito malilimutan ng mga Pilipino at paulit-ulit na bumabalik sa uso. Maraming pasahero naman ang nagpalipas ng Pasko at natulog sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kagabi. Sa report ni Noche Kakas, kabilang sa mga ito si Annalyn Aguilar na galing Israel at pauwi sa kanilang probinsya sa Iloilo para doon magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon kay Aguilar, halos 1 oras silang nag-antay sa anunsyo ng NAIA kung saang boarding gate sila papunta. Si Aguilar ay hindi bahagi ng repatriation ng pamahalaan sa Israel at umuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Narito ang tinig ng ating kababayan na si Annalyn Aguilar. Mga Pinoy, kundi nagkusa siyang umuwi? Hindi siya repatriate. Hindi siya repatriate. Talagang finish contract ka na doon. Hindi rin. Bakasyon? Nababalik ka pa. Aba, ang tapang nito Oo, bakasyon lang. Tabi tayo. Ang tapang na niyan kasi yung napauwi, tapos yung ito naman gusto pang nga bumalik kasi nagbakasyon lang pala ito. Oo. Higit. So, kumusta? Yan ho ang bahagi ng panayam ni RH27 Noche Kakas sa ating OFW na galing Israel na si Annalyn Aguilar. 7:32 ang ating oras. Nahaharap naman sa kasong graft and corruption si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Inihain ni Baguio City Councilor Mylene Yarananon Yaranon sa Ombudsman ang reklamo dahil sa pagbili umano ni Magalong ng isang lote sa Benguet na nakalaan dapat sa isang housing project. Inakusahan ni Yaranon si Magalong ng unauthorized land acquisition sa Sitio Tupinao, Poblasyon Tuba, Benguet na hindi naman daw aprobado ng konseho. Nagkaroon ng kontrobersya nang humingi ito ng authorization sa konseho na pumasok sa deed of absolute sale na inalok ng isang William Tan at kanyang anak. Ang orihinal na presyo ng lupa ay nagkakahalaga sa 1,500 per square meter, pero binili umano ito ni Magalong ng higit sa 95 milyong piso. Bilang tugon, sinabi ni Magalong na handa siyang makipag-ugnayan sa investigasyon at tiniyak na mayroong transparency at due diligence sa pagbili niya ng lote. Sa iba pa nating mga balita, nananatiling mataas ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa datos ng DOST Pag-asa, as of 6 a.m. nasa 213.29 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mataas ng kaunti sa normal high elevation nito na 212 meters. Ang level naman ng tubig sa Ipo Dam ay nasa 100.88 meters na mababa lang ng kaunti sa high elevation level nito na 101 meters. Matatanda ang nagbabala ang Pag-asa ukol sa latay ng El Nino o matinding tagtuyot sa unang bahagi ng 2024 na posibleng umabot sa ikalawang quarter ng susunod na taon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ating balitang showbiz, maglalabas ang Vatican ng koleksyon ng mga never-before-seen na mga homily ni dating Pope Benedict XVI. Ang mga homily na ito ay mula sa 10-year retirement ng dating Santo Papa dating Santo Papa sa kanyang mga pribadong misa tuwing linggo. Nakuha mga recordings ng homily na ito galing sa mga babae ng simbahan o galing sa mga sister, na tumulong sa Pontiffs at retirement ni Benedict XVI. Pangunahing balita sa showbiz. Dahil wala muna tayong showbiz ngayon, ay meron tayong babasahin din na isa pang showbiz.
Naglabas naman ang kanyang saloobin ng young actress na si Francine Diaz sa FB Live noong Sabado ng gabi na may kinalaman sa hindi matapos-tapos na intriga sa pagitan niya at ng fellow kapamilya stars na sina Andrea at Seth Fedelin. Si Francine ay kasalukuyang ka-love team ni Seth at ang pinaghihinala ang third party sa pakikipaghiwalay nito kay Andrea. Ayon kay Francine, ginawa lang niyang linawin ang issue dahil naramdaman niyang ito lang ang tamang panahon upang magsalita. Pangunahing balita sa sports. Sa ating balitang sports, bumuhos ang pakikiramay mula sa mga fan, kaibigan at kasunod ng pagpanaw ng Skywalker ng Philippine basketball na si Avelino Lim Jr. o mas kilala bilang Samboy Lim sa edad na 61. Sa mensahe ng Philippine Basketball Association o PBA, kinalala nito ang mga naging kontribusyon sa pagsikat at paglago ng PBA na magpapatuloy anya sa marami pang henerasyon. Pumanaw si Samboy sa The Medical City at nakapiling sa huling sandali ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nakilala si Samboy Lim bilang Skywalker dahil sa kakaibang estilo sa court noong dekada 80 at dekada 90 at nakamit ang Grand Slam Championships. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Balikan natin ang ating headlines ng ating mga pangunahing balita. Armed Forces of the Philippines tuloy ang operasyon sa kabila ng idineklarang tigil putukan ng CPP-NPA ngayong Pasko. Higit 64,000 pulis pinakalat para tiyakin ang kaligtasan ng publiko ngayong Pasko at Bagong Taon. Higit 100,000 Pilipino makikinabang sa panibagong wage hike sa Taiwan. Military truck inararo ang mga stall sa palengke ng Davao City, 2 patay. Matinding traffic asahan sa harap ng muling pagsasara ng Rojas Boulevard EDSA flyover simula bukas. At Jose Marichan isinusulong sa Kamara na gawing national artist. Pangunahing balita. Yan na po ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita itinampok ngayong 25 ng Desyembre 2023. Inyo pong nakasama sa pangalan ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Ako po si Yuel Reyes. Babalik ko tayo makalipas ang ilang sandali. Pilipinas ang oras 7:38 ng umaga. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Yon, good morning ho, good morning. Kamusta ho kayo? Sa mga kagigising pa lamang, mga nagpakalulong kagabi, no, mga nagparty-party, chill-chill lang po tayo ngayong Monday morning. It's holiday at bukas ay holiday pa rin. Pero ngayong araw nga, gaya ng binabanggit natin kanina, ay regular holiday. Kaya double pay ang ating mga magigiting na mga manggagawa na pumapasok po ngayong araw. At paalala yan ng DOLE sa ating mga employers na bayaran ng tama yung kanilang mga empleyado. Hindi pwedeng pasok lang ng pasok pero walang inilalabas. Ano ho? At bukas naman ay special non-working day, December 26, kaya holiday pa rin. At ang susunod naman nating holiday ay 30, December 30, pero yan po ay papatak ng Sabado dahil Rizal Day. At December 31 naman ay bisperas ng Bagong Taon o January, patungo na tayo. Ang bilis ng panahon, ano? Hindi natin namamalayan na parang kailan lang magkakasama tayo na nagko-coverage ng Walk of Faith 2023. Yun namang ipinalit doon sa traslasyon na 2023. Ay
dun sa kapistahan ng Itim na Nazareno. Parang kailan lang magkakasama nating binantayan yung mga kaganapan dyan. Tapos ngayon naman tayo patungo na ulit sa panibagong special coverage ng DZRH sa Enero 9 o 7. Nagkakamali, first week yan o second week ng Enero, yung kapistahan ng Itim na Nazareno, at yan ay sama-sama din nating babantayan at tututukan sa DZRH ang special coverage para sa Traslasyon 2024. Pero bago yan, tayo ay syempre chill lang muna tayo ngayong Monday morning. Mabati ng happy birthday si Jessie o kay Jessie Corpus. Ang pabati ay mula kay Miss Maria Morena Kitchon Sobrepeña. Good morning. Sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, mabati ng happy holidays si Remely Bodo. Nilo Bolanos, good morning. Ramon Abadillo, good morning ho sa inyo. Kamusta ho kayo? At syempre yung mga suki na natin na nakatutok sa iba't ibang bansa, ating mga OFW. Anumang oras ho ngayon na nakakarating ang ating programa ho sa inyo ay magandang araw po at salamat sa pagtutok sa DZRH 2x2. Ganyan din sa mga nakatutok sa atin sa ating YouTube Live. Good morning po sa inyo. Diyan si Miss Vanji at Rodel Vasquez na bumabati sa mga kapitbahay niya sa Plaza Victoria Vasquez. Ayun. Sa Gumaka, Quezon. Ayun, sa Gumaka, Quezon. Uy, merong aksidente dyan sa Gumaka, Quezon. Itong, kung di ako nagkakamali, nitong weekend lang, medyo nakakalungkot nga rin na balita. Yung 14, yung ibinalita natin kanina na 14 na sugatan matapos sumalpok yung passenger van dyan sa isang truck. Uso ho ito ngayon at ang kalimitan nangyayari mga aksidente ay tuwing madaling araw at hating gabi. Malimit ho yan dahil marami ho ang nanggagaling sa iba't ibang party, mga Christmas party, year-ender party, nakakainom na hindi naman dapat nagmamaneho. Pag nakainom, sila patong siga sa kalsada. Meron din naman nakakatulog kaya sumasalpok sa mga kasalubong na sasakyan. Sobrang delikado ho nito. Isipin na lang ho din natin yung mga pamilya natin na naghihintay sa atin. Gayun din ho yung pamilya ng iba pang mga nagmamaneho sa kalsada na inaasahan ng kanilang mga pamilya na makakauwi ng kumpleto, makakauwi ng ligtas, walang galos. Kaya ingat-ingat ho sa pagmamaneho, lalo na ho ngayon hindi naman natatapos yung mga Christmas party at tuloy-tuloy pa rin yung mga nag-year-ender party. Kaya ingat ho sa pagmamaneho, drink moderately at don't drive if you're drunk. Ayun. Oras ho natin 7:46 ng umaga. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kamusta na kaya sa mga terminal ngayon? Ating antabayanan ng report ng ating mga RH reporters sa mga naghahabol pa sa kanilang probinsya ng biyahe. Nung tayo ating nakapanayam si Miss Colleen Calbasa, ang Corporate Affairs Officer ng PITX. Ang kanila hong sinasabi ay bagamat fully booked na yung karamihan sa mga ticket, lalo na yung mga aside sa Bicol, pinakamarami pa rin yung mga umuwi din sa Mindoro. Kaya ang sabi nila, bagamat may mga fully booked tickets na, pwede pa rin namang mag-walk-in. At ang maganda rito, tinanong ko kung pwede ang mga pets. Diba, pagka probinsya, uso yung mga nag-uuwi ho ng mga manok. Sabi ng PITX, sabi ni Miss Calbasa ay pwede. Pet friendly ang kanilang terminal sa PITX. Siguraduhin niya lamang daw na hindi makakaabala rin sa ibang pasahero dahil pag nag-uwi ng ating mga alaga, ating mga hayop, mga pets, siguruhin naman natin na nakaligo at nasa lalagyan. Secure yung cage.
Lalo na ho kung manok, sinasabi nga ni Miss Calbasa nun ng PITX dapat bakunado yung kanilang mga alagang hayop. At meron maipakitang katibayan na talagang bakunado para maiuwi at maisakay sa mga bus. Bangan nyo ang report na yan ng ating mga RH reporters. Kamusta na ho kaya? At yung ating palang binabanggit kanina sa mga bus, bagamat fully booked na sa PITX, ay pwede pa rin yung mga walk-in dahil meron silang mga naka-standby na mga bus hanggang sa nagpapatuloy pa rin na humahabol ang ating mga kababayan na nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Nanonood sa atin mula sa Leyte, probinsya ng Leyte, si Edmund Tabarera. Good morning ho. Good morning ho sa inyo dyan. Hindi ho tayo replay live na live ho tayong napapanood at napapakinggan sa DZRH 666 kHz. At bumabati rin dyan ho sa Taiwan si Joriel Landingin. Bumabati rin ng Happy Holidays at Merry Christmas. Ngayon din kay Jose Maria Mesa, good morning ho. At kay Adelio Villafor na nakatutok sa atin. Anong lugar ito? Sa mga gusto kong humabol, mga pabati ng Christmas greetings at Happy New Year, ay bibigyan daan ho natin ito sa ating programa. Dahil ngayon naman ay Chill Monday tayo. Ngayong December 25, Monday morning. Kung gusto nyo magpadala ng mensahe ay magpadala lamang at mag-text sa ating text line 0919-282-6485. Ulitin ko lamang ho ang ating text line na 0919-282-6485. Ating babalikan ang ilan pang mga balita at komentaryo dito sa 2x2. Sa pangalan pa rin po ni Jerry Bahat, Anthony Taberna. Ako po si Yuel Reyes. Pilipinas ang oras, 10 minuto bago mag alas 8 ng umaga. 2x2. Let's move and get it on. Good morning ho, sa pangalan pa rin ni na Ka Jerry at Ka Tunying. Ako po muna ang inyong pinagtsatsagaan sa 2 oras na balita at talakayan dito sa 2x2. Ako po si Yuel Reyes. Meron na lamang tayong 7 minuto bago mag alas 8 ng umaga. At syempre ngayong Monday morning, December 25, marami sa ating mga kababayan, pamilya ang lumalabas ng lansangan para magpunta ng mga mall at iba't ibang mga pasyalan. Dito sa atin sa Metro Manila, kamusta ang mga pangunahing kalsada? Makikamusta muna tayo sa MMDA Metro Base. Kasama na natin si Miss Katrina Gabito. Miss Katrina, magandang morning. Magandang umaga po, Sir Yuel, sa mga tagapakinig ng DZRH. Umpisahan po natin ang live traffic update sa kahabaan po ng EDSA. Simula po dito sa may southbound mula EDSA Balintawak, ay tuloy-tuloy naman po at dire-diretso ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo ng SM Mall of Asia. Gayon din naman po ang northbound papunta sa FM Trinoma. Dumako naman din po tayo dito sa may bandang C5. Ang magkabilang dako ng C5 po ay maluwag at dire-diretso naman din po ang daloy ng mga sasakyan. At paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay mag-iingat palagi sa kalsada. Kung meron po tayong ibang katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Katrina Gabito. Merry Christmas po at magandang umaga sa inyong lahat, sir. Magandang umaga, Miss Katrina Gabito, at maraming salamat po at Happy Holidays sa inyo dyan sa MMDA Metro Base. Ang mga kumbatsero ng bayan, Ka Tunying at Ka Jerry. 2x2. Let's move and get it on. You got the healing that
Planuhing maigi at inyong biyahe at magdala ng extrang pasensya dahil more than yung inis sa ating mga nakakasalamuha sa kalsada. Meron isipin na lang ho natin yung ating mga mahal sa buhay at ating mga anak, ang ating asawa o kasama sa bahay na nag-iintay ho sa atin. Good morning, Edmund Taberara. May pinapabati sa Leyte. Pinapabati si Michelle Taberara, Simon, Cyril at Zyla. At nakatutok naman sa atin sa RHTV Channel 18. Ang Channel 18 natin ay Signal. Signal Channel 18 si Ramon Abadillo at si Renan Lerayan nagtatanong kung special non-working holiday po ba ang December 24, 26 at 31. Ang alam ko ang special non-working holiday lang itong 26 at dahil ang 31 naman ay araw ng linggo. Pero check natin, i-google natin yan. I-google natin yan kung kasama ba dito ang 24 at 31. Kay Jing Irene Ramirez, good morning na nakatutok sa atin sa Taiwan. Meron dito yung balita tungkol kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na kinasuhan ng graft and corruption dahil nga dun sa pagbili ng lupa na sabi ng nag-file o nagharap ng kaso na si yung konsehal ng bayan. At search lang ho natin, merong pahayag dito si Baguio City Mayor Benji Magalong dahil nga ang sabi nga ng nag-file ng petition ay hindi otorisado dahil hindi dumaan sa konseho yung pagbili ng lupa. At nagkaroon ng kontrobersya ng humingi ng authorization sa konseho dahil pumasok ng deed of absolute sale. Nagkakahalaga lamang daw ng 1,500 square meter. Pero binili daw umano ni Magalong ng higit 95 million. At may tugon nga dyan si Baguio City Mayor Benji Magalong at kanyang sinabi ay, and I quote, "I am prepared to answer all the charges in the proper forum." End of quote. At isa pang quote, "I welcome the development to determine who is telling the truth. I have nothing to hide." Yan ang iginiit ni Baguio City Mayor Benji Magalong. I have nothing to hide. Ayan. At lahat ng iginiit, Let's Marvin Gaye and get it on. na ang lahat ng dokumento ay bukas para sa pagsusuri at hinahayaan niya na mangibabaw ang batas. I am confident, and I quote, that justice will prevail dahil because of the acquisition of this lot which is intended for our socialized housing project underwent a complete, correct, and transparent process. Yan ho ang iginiit ni Baguio City Mayor Benji Magalong kaugnay nga ron sa isinampa sa kanyang kasong graft and corruption. Maano ho talaga mabusisi ho talaga pagka mga ganitong bilihan ng lupa na, lalo na kung city government ho ang bibili. So, maganda rin naman yung mga ganitong inisyatiba na housing project na bibilin mismo ng LGU. Pero yun nga bang sana talagang dapat fact naman na yun, dapat well established na yun na dapat dumaan talaga sa proseso. Kaya antabayanan ho natin ng development ng issue na yan na isinampang kasong graft and corruption laban kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Happy Holidays! Muli po kami ay bumabati sa inyo mula sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ng Happy and Gentle Holidays. Sa
Sana ay masayang nagdiriwang at maingat na nagdiriwang ng Pasko at bagong taon. At syempre, bumabati ng happy holiday. Binabati unang-una ang aking pamilya, syempre. Na Mami Nida Reyes, Marie Chris Maliglig. Syempre, Ivy Reyes na nakatutok din ngayon. Ano ho? At ang ating Congressman, Kaador Plato, Bulacan 6 District. Kaador, good morning po. Binabati ng Merry Christmas sa mga taga Santa Maria, Angat at Nor Zagaray, Bulacan. Good morning, good morning, good morning. At happy holidays sa inyo. Sa pangalan po muli ni Ka Jerry at Ka Tunying, ako po inyo nakasama sa 2 oras na balitaan at talakayan dito sa 2x2. Ako po si Yuel Reyes. At susunod na ang Damdaming Bayan. Bye! Happy holiday at happy long weekend. Oras 8:01 ng umaga. This time